Ganito yung ginawa ko sa heatsink, no. Tinabas ko siya sa ako ginawang ganito. So yan guys, magandang araw sa lahat ng nanonood ng video na to at sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. Magandang araw sa inyo lahat guys. At ito, may re-repair tayo ngayon na isang wall pan na Eureka. So yan, kinalag ko na yung takip para may pakita sa inyo. Ang gusto kasi ng may-ari ay nagsuswing. Umiikot to maandar, kaya lang hindi siya nagsuswing. So ang gagawin natin dyan, kailangan daw mag-swing. So ayan ang sira niya, ayan o, basag yung mismong leg o yung neck niya. So pwede natin itong palitan ng leg kung available sa atin. Pero ang problema, hindi available sa akin yung leg na ganito. So kailangan natin dito ng kasi sayang eh. Sayang. Maandar naman siya, tapos magsuswing lang ang problema. Saka sayang tong leg niya. So ito lang ang problema, basag. So hindi na natin papalitan ng leg. So kailangan natin dito ng talas ng isip kung paano natin to may kakabit na hindi natin to pinapalitan. So didiskartehan natin yan. Ayan guys, hahanap lang na ako ng pwedeng ikabit yan para, kasi hindi siya pwedeng idikit dahil ala na rin, sira na din ito at maluwang ng niya, kumakasaw-kasaw na maliit na sa ibabaw. Tapos hindi mo rin naman kasi siya pwedeng idikit dahil puwersado to, matatanggal at matatanggal yan. So kailangan talaga dyan yung nakapix, yung matibay at hindi basta-basta matatanggal. So may naisip na akong kakabit dyan at pakita ko sa inyo pag nadiskartihan ko na. A few moments later. So ganito yung ginawa ko sa heatsink, no. Tinabas ko siya, ayan, heatsink na aluminum. Tinabas ko sa ako ginawang ganito. Tapos ayan, binutasan ko na rin siya, dalawa dito saka sa ibabaw. So saka ko siya kakabit dito. Ayan. Saka ko siya totornilyo o iriribit. Ayan. Tapos lalagyan ko siya ng ito dito sa ibabaw. Ayan. Lalagyan ko rin siya ng nut. Ikakabitan ko siya ng nut na papasok dito. Ayan. Igagalayin ko din yung mga sulok nitong nut para pumasok siya. Ayan, kasi hindi siya papasok eh. Ayan. Ayan, igagrind ko siya dyan para pumasok. Tapos totornilyo ko na lang siya. Lalagyan ko ng tornilyo sa ibabaw. Ayan. Dito sa may yan, meron na akong nilagay na butas para doon. Ang tagal mo eh. Lalagyan ko na rin siya ng tornilyo. Tapos ito, i-rebit natin yan dito. Eh guys, pakita ko na lang sa inyo pagka naikabit ko na siya. 1 hour later. Ganito na yung ginawa ko at natapos na natin ikabit. So, yan. Kung mapapansin ninyo, nakaribit. So, nilagyan ko yan ng palaman dun sa ilalim na lata. Yan o. Meron siyang pinakapalaman dito sa loob para kakapit yung ribit niya. So, para hindi siya matatanggal basta-basta, no? Ayan, ganyan yun ang ginawa ko. So, ayan na rin yung kuha ng leg niya. Ayan. Testingin na lang natin dito, kakabit dito. Pero meron pa tayong tatabasin dito kasi tumatama dito yung itong nilagay natin. So, kakayos lang tayo ng bagya dito sa loob. Dito sa may loob lang yung plastic. So, papakita ko sa inyo mamaya kapag okay na siya. Pero hindi ko pa siya tatakpan, no? Papakita natin na nagsusing siya, gumagana. So, ayan guys, tanggalin ko muna itong plastic niya dito at para maikabit na natin. So ayan guys, pwede na natin siyang testingin at naikabit na natin siya. Para malaman natin kung ano ba yung magiging resulta nitong ginawa natin. So ayan, hawakan ko lang para tignan natin kung iikot pa siya o magsuswing. Ayan, naka number 1 yan at tignan natin. So ayan, nagsuswing naman. Kaya kung mapapansin ninyo, okay naman siya. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ayan o.
Ito yung kinabit natin. Ayan. So, okay na. Ayan guys, sana nakatulong sa inyo ang video na to at maraming salamat sa panonood.